Samahan nyo kami guys bumiyahe simula Manila hanggang Bicol at this time dediretso na tayo ng Albay. At para sa mga gustong umuwi sa kanya-kanyang probinsya dito sa may Southern Luzon na dadaan sa Quezon Province at Kabikulan, ito na ang update sa mga daan. Kaya simulan na natin ang biyahe guys. Dito nga ulit tayo nag-umpisa sa may Central Bicutan sa may Taguig. At ang oras na naman ng ating biyahe ay hapon. Kaya kahit hindi pa tayo bumabiyahe ay alam na natin ang dadatnan natin sa parteng Laguna. Parehas nga pala kami lahat ng motor na gagamitin. Puro Raider 150F ay ang gamit namin. Bali 6 na motor lang kami guys. Malapit nga lang dito ang service road kaya nagsimula na agad ang endurance namin. At dating gawi lang, pagkarating natin dito sa may Alabang, sa may Petron, dito tayo titigil para hintayin yung iba nating kasama na naipit pa sa may traffic. At habang naka-red pa ang stoplight, tamang adjust lang ako sa may clutch para sa smooth na ride. At after nga dyan sa may Alabang, babaybayin na natin ang kahabaan ng Laguna. At ito ngayon ang sitwasyon dito sa parteng Turbina. Talagang mapapawaw ka na lang. At after natin sa mahabang traffic, narating na natin tong Santo Tomas, Batangas. Dito lagi tayo nahinto sa Liana Supermarket para maghintay pa sa ibang tropa. O kaya water break. At di na rin tayo nagtagal dyan, babiyahe na ulit tayo dahil mahaba-haba pa ang ating lalakbayin. May madadaanan tayo dyan mga riles, pati mahabang traffic. Kaya pag ganito ang sitwasyon, nagkakanya-kanya muna kami ng tropa at maghihintayan na lang kami sa unahan. At pagkatapos dumiskarte sa pagtago sa mahabang traffic, narating na natin itong arko ng Province of Quezon. At hindi talaga nating may iwasan magwatak-watak dahil sa haba ng traffic na yun. Kaya hinintay pa namin ang isa namin tropa. Yeah, lalagpas ka! At maya-maya nga lang narating na natin itong Sariaya, Quezon. Dito nyo makikita ang lumang simbahan at ang lumang bahay. At kahit nga pala nasa biyahe pa lang tayo ay may nagpaparamdam na. Parang nalalagya yung panahon no? At after nga nyan, dito tayo sa part ng Lucena. At dito nga kami huminto sa may bandang harap para hintayin yung dalawa naming kasama. At habang naghihintay tayo dito ay may narinig kami sumigaw ng Darna. Hingi daw sila ng sticker. At buti na lang ay may dala tayong marami, mga isa. Nanghingi na rin pala si ate na napadaan lang. Ibibigay niya daw sa kanyang mister. Kaya shoutout po sa mister ni ate. Sana mapanood nyo to. At balik na nga tayo sa biyahe at gumabi na rin. Makikita nyo sa part na to may mga ginagawang daan. Kaya kalimitan mabagal ang daloy ng trapiko. At dito na nga tayo guys kakain sa may entrada ng Old Sigsag Road. O mas kilala sa tawag na Bitukang Manok. Yung itlog Grabe naman, pinakyaw mo yung itlog kaya pala wala kayong mga order dito Pinakyaw na At after kong kumain nagpatak muna ako ng mahiwagang eye mo sa aking mata dahil humapdi siya sa pagkakapuwing. At kung makikita nyo guys, ganito ang sitwasyon ng daloy ng trapiko dito sa may Old Sigsag Road. Kahit gabi na, mapapahawa ka na lang talaga sa ulo mo. Tuloy na nga natin ang biyahe natin dito sa may Old Sigsag Road. At kapag medyo nasa kalagitnaan ka nga nitong Bitukang Manok na to, dapat may malakas ka na ilaw para maiwasan mo yung malalalim na lubak. Or kung stuck lang yung ilaw mo, alalay na lang. Dahil pag binalagbag mo dito, mabebengkong ang mags mo. At pagdating nga dito sa may ahonan may mga taong nagsisignal kung go na tayo o hindi pa. Malaking tulong din ang ginagawa nila lalo na kapag gabi dito. Pumupwesto nga rin pala kami guys ng staggered position para mas malawak yung sakop ng aming mga ilaw. Para makita namin agad yung mga lubak. May mga one way na nga rin pala dito dahil ginagawa yung kabilang side ng kalsada. Kaya kahit walang slowdown na signage dito talagang mapapabagal ang takbo mo dahil sa sitwasyon ng mga daan dito. At pagbaba nga natin ng Bitukang Manok, dire-diretsuhin lang natin yan hanggang sa makita natin ng mga sign na going to Bicol. Mag-iingat kayo dito kapag gabi dahil kapag hindi nyo napansin ang release dito, matutulad kayo sa akin. At pagkarating nga natin dito sa may Gumaka Bypass, tamang hintayan ulit tayo dito dahil mahaba-haba rin ito. At kung titignan nyo sa may mapa, mahigit 10 kilometro ang bypass na to. At ito nga pala ang palatandaan pag narating nyo na ang dulo, may makikita kayong lubak na may konting riles at may gasoline station sa may unahan. Kaya dito na rin kami nagpagasolina at nag-water break. At after dyan biyahe na tayo ulit.
At pagtapos nga natin sa mabagal na trapiko ay mararating na natin tong 7-Eleven dito sa may Kalawag. Saglit lang tayo magpapahinga dito at konting kwentuhan. At di rin magtatagal mararating din natin ang arko kung saan humihinto ang karamihan para magpicture. Ito ang gateway to Bicolandia. At nandito na ang mga pinaka-exciting part paglagpas nyo rito. Pagkarating namin dito sa Ragay inabutan kami ng human stoplight. Inabot kami dito ng 1 oras bago patagusin. Aray ko, inabutan kami dito. Ayan o. Between Ragay at saka sa Lupi. Ang haba ng ano niya, no, traffic. Sa mga uuwi ngayon, ako po, 1 oras na kami rito. Ayaw pa kaming patawirin kasi dumadaan pa yung singhaba ng San Juanico Bridge. May pila pa yata dun sa kabila. Okay. Ayan o. Yung mga sasakyan dun sa likod, kanina pa yan, kararating pa lang namin pero naka 1 oras na rin kami dito. So ibig sabihin, lagpas 1 oras sila. Wait, dito kami tumagal. Pwede ka nga dito pwede ka magtimpla ng kape. Mauubos mo pa. Pwede ka rin magsaing. Pag nagsaing ka, maluluto, makakain mo, hindi pa kayo tumatagos. Shoutout Bicol! At after dun guys sa may mahigit 1 oras na pila, meron ulit dyan dito sa may Sipokot. Kaya sa mga uuwi dyan ngayon, lalo na yung mga nakasasakyan, good luck. Madadaanan nga din natin dito guys yung ribulto ng mga babae. Ayan, kung makikita nyo kahit gabi na at madilim na nagtatampo pa rin. Anak ka ng pu! At pagdating natin dito guys sa may Barangay Tara sa Sipokot, dito na kami nagpagasolina. At kung makikita nyo, buhay na buhay pa rin yung sticker natin dyan. Let's do this! At fast forward na nga tayo guys, dito na tayo sa may Naga City. Kahit papunta kami ng Pioduran ay dito na rin kami dumaan dahil alanganing oras na rin. Pero kung maliwanag guys, ay shortcut tayo sa may San Fernando. At ang tagos ay sa Nabua. At fast forward na nga natin guys dahil sa sobrang haba ng mga likuan patungo sa may Pioduran. Nakarating tayo dito guys ng alas 4 na madaling araw. Kaya umabot halos 15 oras ang biyahe natin guys, kasama na yung mga stopover natin. At bago nga tayo sumampa sa Roro guys, ay nagpagasolina muna kami at nag-double check kami ng mga motor namin. At kung umabot ka na naman sa part ng video na to, parang kasama ka na namin sa biyahe. At napagod ka rin sigurado sa panonood habang nakahiga. At least nakarating ka ng Bicol, di ba? Alright, may part 2 pa to guys. Bye-bye!